Si Rick ito, may paparating na 30 metrong alon. Nakaupo siya sa dalampasigan, ngumunguya ng pinya sa lilim ng palma. Parang postcard ang paligid, araw, dagat at mga naka-swimsuit. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Mabilis umurong ang dagat, inilantad ang ilalim. Ang naiwan sa tubig ay nagpapagaspas na isda at lumubog na payong. Tumingala si Rick, napansin ng mga gulls na lumipad papasok sa isla. Isang aso mula sa bar ay tumayo at tumakbo rin palayo. Naalala ni Rick na tanda ito ng tsunami, umurong ang dagat, babalik ito ng mabilis. Nakangiti ang mga tao, may lumapit sa tubig dala ang telepono. Naglalaro ang mga bata sa isda. Walang nakakaalam. Tumayo si Rick, lumingon. Ang pinakamalapit na 6 na palapag na hotel ay 3 minutong takbo lang. Humarap siya sa mga tao, sumigaw na tumakbo, ngunit di nakinig ang karamihan. May nagpa siya pang manatili para sa selfie. Si Rick ay kumari pa ng takbo. Mainit na aspalto, mga basag na bote, sigawan. Narating niya ang hagdan at umakyat. May ugong sa likod, parang tren, pero tubig yon. Umakyat si Rick sa ika-4 na palapag, sumilip sa bintana. Nakita niya sa dulo ang dating dagat, isa ng madilim na pader. Mabilis itong gumagalaw patungo sa dalampasigan. Hindi ito tulad ng sa pelikula. Ang tsunami ay malaking bugso ng tubig sa baybayin. Ito'y parang pader ng tubig, tinatangay lahat. Ang mga puno'y yumuko, mga bubong nawawasak. Mabilis umaagos ang tubig sa kalsada. Sa isang iglap, nabaha ang unang palapag at ang ikalawa. Lumakas ang ugong. Sumabog ang salamin ng mga tindahan sa baba dahil sa presyon. Kumapit si Rick sa haligi ng balkonahe. Ngunit dahil sa tindi ng tama, siya ay natangay. Bumagsak siya sa tubig, nakahinga ng malalim. Hindi lang ito tubig. Isa itong likidong hilinga ng sanga, wasak na gusali, muebles at salamin. Si Rick ay itinapon, hinaampes at pinilipet. Sa dilim, hindi makita kung nasaan ang itaas. Ang buo niyang katawan ay sumikip. Ang tenga niya ay bumara sa pressure. Hindi siya makalangoy palabas. Buong lakas siyang kumapit. Si Rick ay inanad sa ibabaw, ngunit panandalian lang. Hinabol siya ng pangalawang alon. Muli siyang sinipsip pababa. Sa tubig, nabangga niya ang kotse. Saka siya kumapit sa malambot. Isa itong kutson mula sa wasak na bahay. Mahigpit siyang kumapit. Kumapit siya gamit ang ngipin at kamay para di malunod. Si Rick ay inanod sa sirang kalye. Dumaan siya sa mga bangkay at labi. Ang lahat ay nasa kulay abon na ingay. Halos di niya marinig ang sarili. Kapag humupa ang tubig, si Rick ay bumagsak sa bubong ng nasirang gusali. Isang puno lang ang kumakapit sa kanya, nakasiksik sa semento. Niyakap ito ni Rick at nakabitin lang, hindi makagalaw. Sa ilalim niya ay dagat ng basura, baluktot na tubo, basang bag at duguan na kumot. Lahat ay tahimik. Tanging patak lang ng tubig mula sa bubong ang naririnig. Buhay si Rick, ngunit halos wala ng lakas. Ang tsunami ay nagmumula sa lindol. Kapag gumalaw ang malaking plato sa ilalim ng dagat, ang tubig sa itaas ay biglang kumikilos. Sa malawak na dagat, kalahating metro lang ang taas ng alon, ngunit kabilas ito ng eroplano. Sa baybayin, kung saan biglang bumababa ang ilalim, lumalaki ang alon. Kaya bago tumama, humuhupa muna ang dagat parang paghinga. At pagkatapos, nakamamatay na pagbuga. Karamihan sa tao ay namamatay hindi sa alon, kundi sa kawalan ng alam. Hinahabol nila ang gamit, babalik para sa telepono, pupunta sa tubig para magkuha ng litrato o natutulala lang sa gulat. May 3 minuto sila pero nawala lang ito. Buhay ang mga nakaintindi agad, tumakbo at umakyat sa mas mataas. Hindi sila nagatubili. Nakaligtas si Rick dahil pinaniwalaan niya ang nakita ng mata. Ang pinakaligtas na lugar ay matitibay na gusaling maraming palapag. Hindi kapehan, hindi bangka, hindi puno ng palma. Minsan nakakaligtas din ang tao sa mga sirang gamit gaya ng bolsa, pinto at kutson. Pero swerte na lang yon. May sugat at pasa si Rick, masakit ang buong katawan. Halos hindi siya humihinga pero buhay siya. Pagkaraan ng ilang oras, nakita siya ng helicopter. Binabaan si Rick ng lubid. Kumapit siya at umakyat sa ere. Sa ilalim niya'y tanaw ang sako ng lugar, mga kalsadang inanod, sasakyan sa puno, bangka sa bubong, bahay na naging basura. Ilang konkretong gusali lang ang nakatayo. Nakaligtas si Rick, swerte siya ngayon kaya suportahan siya sa pag-subscribe.